Hello po, good morning po sa ating lahat. Sa umaga pong ito ay muli tayo mag-aaral ng kanyang salita. Dalangin ko na ang ating mga puso ay bukas at attentive ang ating mga kaisipan. At dalangin ko rin na ang Banal na Espiritu ang siyang gagabay sa akin upang maiparating ko sa inyo yung mga kinakailangan, yung mga napapanahong kinakailangan ng ating mga espiritu, ng ating mga puso. So tayo muna ay manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at sumabay sa pananalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ang Diyos na napakabuti. Kayo po ang Diyos na napakabait, makapangyarihan, tapat sa bawat panahon. At sa lahat ng makikinig ng inyong salita ngayon ay dalayan ko na sila po ay gabayan po ninyo at iparanas po sa kanila ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong awa, ang inyong pong biyaya at ang inyong pong banal na espiritu ang siyang kasakasama nila ngayon upang maunawaan po nila ang inyong pong mga sinasabi sa inyong pong salita na makakapagbigay po ng lakas sa kanilang pananampalataya, makakapagbigay ng encouragement, advice, comfort, guidance sa lahat ng mga balakin po nila. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa umagang ito, ang aking i-share sa inyo is about the urgency. The urgency of igniting our faith. So, dapat ma-realize natin yung na ito ay urgent. At malalaman natin sa scriptures kung bakit nga urgent. Pero bago yon ay tingnan muna natin yung sinasabi ng Biblia sa 2 Peter. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1. At mayroong isang salita dito na ginamit ni Apostle Peter para i-describe yung ating faith kay Jesus Christ. So basahin natin verse 1 ng chapter 1, 2 Peter. This letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I am writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and Savior. So tingnan niyo dito, yung faith na tinukoy ni ni Peter, yung faith natin, no? Sabi niya, the same precious faith we have. So dinescribe niya yung faith natin na precious. Ang isang bagay kasi na hindi siya gaanong mahalaga sa ating buhay ay hindi natin nabibigyan ng kaukulang atensyon. Hindi gaanong mataas na level of attention yung ating naibibigay sa mga bagay na hindi naman siya gaanong mahalaga sa ating buhay. Okay, so evaluate nyo yung buhay ninyo, ano yung mga mas nabibigyan nyo ng kaukulang pansin. Ano yung pinakamaraming kumukuha ng inyong pansin. Kasi kung ano yung pinakamaraming kumukuha ng pansin ninyo, ano man yung bagay na yon, yun ang pinakamahalaga sa buhay ninyo. Ngayon, hanggat hindi natin tinuturing na ang faith natin kay Jesus Christ ay precious, pag sabing precious, napakahalaga. No, pag hindi natin ituturing na precious yung faith natin kay Jesus Christ, then ito ang dahilan kung bakit hindi natin nabibigyan ng kaukulang pansin. Hindi natin nabibigyan ng kaukulang pansin para ito ay i-develop, para ito ay palakasin, para ito ay pakainin, at para ito ay alagaan. Kasi ang anumang bagay na ituturing mong precious sa buhay mo, mataas na level of attention ang ibibigay mo sa mga bagay na yan. Ngayon, make sure na ang pinaglalaanan mo ng mataas na level of attention ay yung hindi niya ipapahamak ang kaluluwa mo. Yung hindi niya sisirain ang iyong buhay sa kabilang buhay. Yung hindi niya ikukorrupt ang iyong emotion, ang iyong mind, ang iyong heart. Kasi pag ang pinaglalaanan mo ng panahon ay ikukorrupt pala niya, ikukontaminate pala niya ang inyong heart, mind, and emotion, ay malaking pagkatalo yon. Para kang tumaya ng malaki sa isang sugal at talo ka. At alam po ninyo, yung tumataya ng malaki sa sugal para umasang manalo, yun po yung mga desperado.
So palagay ko hindi naman tayo, wala pa naman tayo dun sa pagkadesperado para isugal yung ating kaluluwa o para isugal yung ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, ito yung magsisecure sa ating sa ating kaluluwa, sa ating buhay, sa kabilang buhay, yung eternal destiny natin, at yung magandang buhay na pwede nating tamasahin sa kasalukuyan. Ang magsisecure ng mga yan ay ang faith natin. Hindi yung mga pinaglalaanan mo ng panahon, hindi yung mga ibang bagay na pinaglalaanan mo ng panahon. Walang security. Sabihin ko sa inyo, walang security sa anumang sistema ng mundong ito. Mabibigo lamang kayo. For example, bibigyan ko kayo napapanahon. Nasaan ang security ngayon sa education? Na noon ay pinaglalaanan natin ng maraming panahon. Nasaan ang security ngayon sa mga pagmataas yung pinag-aralan mo? Maliban lang doon sa mga nakaposisyon na, pero ganun pa rin, kahit nakaposisyon ka na ngayon sa magandang kumpanya, dahil mataas nga yung pinag-aralan mo, nakita nila yung skills mo, ay wala pa rin kasiguraduhan yan na magtatagal kasi nga sa panahon natin ngayon. So, hindi stable ang lahat ngayon. So, saan mo dati inilalaan ang panahon mo na akala mo may security doon? Hindi mo ba naisip na ngayon ay shaky? Sa mga nag-i-enjoy pa, sa mga tuloy-tuloy pa rin ang sahod ninyo. For example, sa mga government employees or sa mga nasa kumpanya na matatag. Palagay nyo, hindi kayo nasi-shake ngayon? Palagay nyo, hindi kayo nagkakaroon ng kaisipan ngayon na hanggang kailan kami pagtitiis ang sasahuran ng hindi nagtatrabaho? Or hanggang kailan kami pagtitiisan ng kumpanya na yung serbisyong na ibibigay namin ay hindi sapat sa mga nakakamtan naming benefits. Kaya malaki pong pagkakamali kapag ang ating security ay inilagay natin sa sistema ng mundong ito. O sa mga malalakas ng negosyo dati, akala nila secured sila doon. O palagay nyo, hindi sila nasi-shake ngayon. Alam po niyo, kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte yung mga negosyante ngayon. Yung naninibago sila sa adjustment, naninibago sila sa pagiging flexible kasi humahanap ng paraan para yung dating kita ay maipasok muli sa kanila. At sa kanilang pag-iisip, sila ay stress. Pag sila nag-post sa Facebook, akala mo stable pa rin, pero yan ay strategy ng marketing lang yun. Akala mo ay strong pa rin sila, pero marketing strategy lang yun. Pero sa totoo lang ay shaky yung kanilang kinatatayuan. So, kaya ko sinasabing urgent. Kasi pag hindi ninyo ituturing na urgent, yung pag-ignite ng faith ninyo, anytime pwede kayong bumagsak, anytime pwede kayong bumigay, anytime pwede kayong masira, anytime pwedeng masira ang pamilya mo, anytime pwedeng masira ang pinagkakakitaan mo, anytime pwedeng masira ang isip mo, ang utak mo. And that's why ang sabi ko is urgent. Because your faith sa ating kapanahunan ngayon ay isa sa mga spiritual resources natin para matulungan ang ating buhay sa lahat ng aspeto na ito ay manatiling stable. So sa ating panahon ngayon, ang security ay sa ating Panginoon lang at sa Kanyang salita. At para makamtan natin yung security sa Kanya at sa Kanyang salita, then faith is required. Hindi pwedeng aasa ka sa Diyos ngayon na sasabihin mong nagtitiwala ka sa Kanya, nagpe-pray ka naman, nagpo-post ka naman ng mga scripture verses sa Facebook at sa Twitter, sa Instagram. Hindi po yan. Hindi po yan ang inyong connector para makakonect sa blessing at favor ng Lord. Yung connector natin sa blessing and favor ng Lord para matamasa natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay is faith. Hindi lang prayer. Kasi prayer without faith is useless. Your prayer will not make your faith works. Ang dapat, your faith will make your prayer works. Kaya walang magagawa, yung pray ka ng pray, pero yung faith mo ay wala siya sa tamang ayos. So urgent ito. Kasi pag hindi naayos yung faith natin, yung prayer natin hindi mag-work.
Okay? So kung babalikan po ninyo ang kwento sa buhay ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, madalas po ninyong mabasa doon, your faith has made you whole. Yung faith nila ang siyang dinan kung bakit nakamtan nila yung kanilang mga pangangailangan sa buhay. Hindi po niya sinabing your prayer has made you whole. So iba sa inyo, kinukuha nyo na lang sa panalangin. Dahil alam niyo ang faith ninyo mahina, kinukuha nyo na lang sa panalangin. Hindi po mag-work yung prayer ninyo kapag ang faith ay hindi po naisaayos. So ito ay urgent. Faith is precious. At ito, ang maganda pang sinabi ni Apostle Peter dito. Sabi niya, I am writing to you who share the same precious faith. Ipinapaunawa sa atin ni Peter na yung faith ko is precious. At ang faith na ito na precious ay nagkaroon ng magandang effect sa ating buhay. Kaya sabi niya, this same faith is also the same faith that is in you. So ibig sabihin ni Peter, kung ito'y naging effective sa akin, kasi nga pinahalagaan ko, this is precious to me, pinahalagaan ko ang faith na ito, naging effective sa akin. Ibig sabihin niya, kung pahahalagaan din ninyo, ituturing nyo din itong precious, then it will also work for you tulad ng kung paano ito nag-work sa akin. Yun ang point ni Peter dito. Pero ang ginagawa natin ngayon, dahil yung faith natin wala na sa tamang ayos, ang ginagawa natin ngayon, gumagawa tayo ng remedyo para makapag-ignite siya ng manifestation of God's blessing and favor. And it will not work. Mapapagod lang tayo nun. Madidisappoint lang tayo nun. Frustrated lang tayo sa bandang huli. When you are trying to do your best to produce a manifestation of God's blessing and favor. Ay, wala masama doon sa ginagawa mo. Ang mali lang is, inuuna mo yon. Hindi yung magpapabigay sa'yo o magdudulot sa'yo ng assurance na magpuproduce nga ng blessing and favor, which is faith. Unahin mo yung faith. Unahin mo munang palakasin yung faith mo. And then makikita mo, the blessing and favor of God will follow you and even overtake you. Hindi yung ikaw naghahabol. Mahirap yung ikaw lagi naghahabol. Sa mga kilala kong naghahabol, nahirapan lang. Kahit sa anong bahagi ng buhay mo, kung saan ka maghabol, mahirap maghabol. Mahabol mo man, pero pagod na pagod ka. Okay? So ngayon, pag sinabing urgent, so gusto ko munang gawing malinaw ito sa inyo bago ko ito itutuloy-tuloy. Pag sinabing urgent, mas maunawaan natin to kung kukunin natin yung antonyms ng urgent. Yung word na urgent, pag kukunin mo yung kabaliktaran niya, mas maunawaan mo kung ano talaga ibig sabihin nito. So, ibibigay ko yung kabaliktaran nito and then ibibigay ko yung synonyms nito para mas maunawaan natin. Pag sinabing urgent, yung antonyms nito is unimportant or meaningless. Unimportant o meaningless. Ibig sabihin, pag hindi urgent, kasi ang turing mo sa isang bagay na ito ay walang kwenta or walang kabuluhan. So pag hindi mo dama na urgent ang pagpapaapoy ng iyong pananampalataya, pag hindi mo dama na urgent, ibig sabihin yung turing mo sa faith mo ay walang kwenta at walang kabuluhan. Ngayon, hindi magandang kinalalagyan yan ng isang Kristiyano kapag walang kwenta at walang kabuluhan ang kanyang turing sa kanyang pananampalataya. Wala ka sa tamang posisyon yan. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa gera, vulnerable ka. Wala ka sa tamang depensa at hindi ka maka-move ng tamang opensa. Kumbaga, parang ikaw ay nasa location ng pag ikaw ay na-ambush, wala kang kalaban-laban. So kapag ang turing mo sa faith mo ay walang kwenta at walang kabuluhan, then nasa area ka na kung saan ay wala kang kalaban-laban. Wala kang direksyon. Hindi mo nakikita yung kung saan yung tagumpay na dapat mong puntahan. So nandoon ka lang na naghihintay na lang kung anong mangyayari at kung mayroon ng masamang mangyayari, then hingi ka na lang ng tulong ng Lord or tulong ng mga kakilala mo.
Kasi alam mo sa sarili mo, you are hopeless if your faith is not on fire. Tandaan mo yan. You are hopeless if your faith is not on fire. Kung kailangan mong isulat yan para maalala mo lagi, para ma-realize mo kung gaano ka-urgent yung pag-ignite ng ating faith, isulat mo, your faith or yourself, you are hopeless if your faith is not on fire. So alam mo yan kung ang faith mo kay Jesus Christ, faith mo sa Kanyang salita ay hindi on fire, at kung hindi on fire din, you are in a place where you are hopeless. At kahit alam mo na mayroong perang dumarating sa'yo, alam mo yan sa sarili mo that you are hopeless. Anytime na ang Satanas mag-launch siya ng kanyang attack sa'yo, you know that you are hopeless. Alam mo, wala kang depensa. Alam mo, hindi mo ma-overcome ang anumang ilalapit niya sa yung temptation, trials, and testings. Okay, so pag sinabing urgent, yung synonyms niya, number 1 is immediate. Kailangan immediate siya. Kailangan, pag sinabing immediate, ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, apurahan. Ngayon mismo. Yan ang ibig sabihin ng urgent. Hindi mo pwedeng ipagpaliban kasi pag ipinagpaliban mo, baka mahuli na ang lahat. Kapag nahuli ka ng 1 second, still huli pa rin ang lahat. Alam niyo ba ganun ang nangyayari sa mga blessing and favor na dadalhin na sana sa atin, parating na sana sa atin, good events sana parating na sila sa atin. And yet, hindi natin pina-ignite yung ating faith. Nahuli lang tayo ng 1 second. Kaya sa mga sa mga nakakaranas ngayon ng hindi maganda, hindi maayos, maybe, late ka lang ng 1 second. Na kung pina-ignite mo lamang yung faith mo, napigilan yung pagdating ng mga kasalukuyang nararanasan mo ngayon. So, mahirap, no? Mahirap kapag tayo ay nagdi-delay ng pagpapa-ignite ng ating faith kasi malaki ang mawawala sa atin. Okay? So, another synonym ng urgent is forcible. Forcible. Ibig sabihin ng forcible ay mapilit. Kailangan ipagpilitan mo na ang faith mo ay ma-ignite. Ibig sabihin, may gagawin ka. Sasadyain mong gawin. Hindi yung hinihintay mo na bigla na lamang may bumagsak na spiritual fire sa'yo na wala kang ginagawa. Hindi mo maasahan na mag-on fire yung faith mo kung every time na magbubukas ka ng Bible mo, ay mas inuuna mo yung mga notifications sa cellphone mo. Hindi ka ma-on fire pag gano'n. Hindi mag-on fire yung faith mo kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos pero paminsan-minsan ay binubuksan mo yung mga notifications sa cellphone mo. Hindi mangyayari yun. At yan ang karamihang nangyayari ngayon kung bakit ang faith ng mga believers ay mahina kasi mas nabibigyan ng maraming panahon yung notifications kaysa doon sa pagpapakain at pag-aalaga at pag-nourish ng kanilang faith. Okay? So another synonym is importunate. Pag sinabing importunate, sa Tagalog ay makulit. Kailangan makulit ka. Tinanggihan ka pero nandoon pa rin yung pagpupursige mo na kailangan mapainit mo yung pananampalataya mo. So kailangan makulit tayo pagdating sa pagpapa-ignite ng ating faith. So ang nangyayari sa atin, makulit tayo sa mga hindi ka nais-nais. Makulit tayong makuha, maranasan yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Pero pagdating sa pagpapaapoy ng pananampalataya natin, wala tayong kakulitan. Okay, so lahat-lahat, pag ilalagay natin palagay ko isa sa mga idioms ito, yung sinasabing ASAP. Pag sinabing urgent, ASAP. Pag sinabing ASAP, as soon as possible. So this is ASAP. Pag sinabing ignite your faith, this is ASAP. O sa nakasanayan na nating sabihin ngayon sa Tagalog, now na. O Tagalog pero English, no? Now na.
Kailan ko gagawin? Kailan ko pupunta? Now na. Hindi ito pang bukas. Hindi ito pang next week. Ito ay pang ngayon. Now na. Kailan ko i-ignite yung aking faith? Now na. Hindi bukas. Hindi bukas makalawa. Hindi sa weekend. Hindi sa pagtapos ng ginagawa mo. Hindi yung pagod na pagod ka na saka mo gagawin. Hindi. Ngayon na. Ngayon mo gawin. Ang katunayan dyan, maraming mga panghihinayang sa ating buhay na nangyari kasi hindi natin pina-ignite kaagad yung ating faith. So, kaya urgent na sinasabi ko kasi pag hindi natin ginawa ito, ang dami mga dumarating sa ating buhay o ang daming darating sa ating buhay na manghihinayang tayo kung bakit hindi natin pinainit yung ating pananampalataya. Okay? Pag sinabing as soon as possible, it simply means the earliest possible moment. The earliest possible moment. Is it possible for you to ignite your faith right now? So if that is the earliest possible moment, then do it. Mamaya mo na yan. Ang ipagpaliban mo ay yung mga bagay na alam mong hindi naman siya magpawalang hanggan sa buhay mo. Ang ipagpaliban mong gawin, yung isang bagay na hindi naman gaano kalaki ang kanyang idudulot sa buhay mo. Huwag mong ipagpaliban yung pag-ignite ng faith mo kasi nakasalalay lahat dito ang buhay mo. Yung health mo nakasalalay sa faith mo kasi kahit mayroon kang pera, kahit na wala kang sakit ngayon, kahit na maganda ang location ng kinalalagay mo ngayon, kung ang faith mo nang hina, then you have no assurance na ang health mo mananatili. Kaya, actually, mas natatakot yung mga healthy kaysa doon sa mga hindi healthy. Kasi karamihan sa mga hindi healthy, palaban na. Mas takot na yun yung mga healthy. Pero if your faith is strong, ano man yung kalagayan mo, healthy ka man o hindi, yung faith mo ay malakas, then you have no worry kasi alam mo, your faith will take care of your health. Yan ang kagandahan, di ba? Kasi sabi sa Ephesians chapter 6, our faith is our shield. Imagine mo, ang isang ancient warrior, kapag meron siyang shield, and then inatake siya, yung kanyang buhay, ipagkakatiwala niya doon sa kanyang shield. Alam niya sa kanyang sarili na kapag yung kanyang shield ay hindi maayos, marupok, o wala siyang shield, alam niya, vulnerable siya sa pagkatalo, sa pagkapatay. Alam niya, wala siyang assurance na mag-survive. Pero kapag mayroong siyang shield at alam niya yung shield magandang pagkakagawa at yung kanyang shield ay naalagaan niya, nasisiguro niya lagi na ang kanyang shield ay nami-maintain niya, alam po ninyo ang taong ito ang siyang walang problema pagdating sa pag-aatake sa kalaban. Nakasalalay ang kanyang protection and victory sa kung gaano kalakas at ka-secure yung kanyang shield. Spiritually, ganun din. Kung ang faith mo maayos, ang faith mo is strong, ang faith mo naalagaan, na-nourish, then may ipagkakatiwala mo dyan ang health mo, may ipagkakatiwala mo dyan ang finances mo, may ipagkakatiwala mo dyan ang family mo, may ipagkakatiwala mo lahat ang bahagi ng buhay mo sa faith mo. Kaya ako sinasabing urgent. Yan. So, pinakauna pero balik tayo sa basic. Bakit urgent yung pag-ignite ng ating faith? Bakit immediate? Bakit forcible? Bakit importunate? Bakit apurahan, mapilit, makulit yung pagpapalakas ng ating faith? Bakit as soon as possible? It's because, number one, it is urgent because our faith is connected with Jesus' return. Nasa Biblia ba yan, Pastor? Ang ating faith connected siya sa pagbabalik ng Panginoon? Of course. Hindi ko naman ituturo sa inyo kapag wala sa Bible. Sabi dito sa Luke chapter 18, verse 8. Luke chapter 18, verse 8. Sabi niya, I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man, si Jesus Christ ang tinutukoy, but when the Son of Man returns, how many
will He find on the earth who have faith. Kung babalik daw ang Panginoon, ilan sa palagay ninyo ang mga taong mahanapan niya ng may pananampalataya? See, your faith is connected to Jesus' returns or return. Hinahanap niya ang faith sa mga tao. Yun ang pinakatitignan niya. O sabihin natin ganito, sila yung mga babalikan ng Panginoon. Yung ang kanilang faith ay nag-aapoy. Pag sinabing ignite, ibig sabihin ay pagningasin. Ibig sabihin, pag-apuyin. Sindihan at panatiling nag-aapoy. Yan ang ibig sabihin ng ignite. So, ang babalikan ng Panginoon ay yung mga nasindihan at nananatiling maapoy ang kanilang pananampalataya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, pero ang faith mo ay napapabayaan mo, then iba ang hinihintay mo. Pag si Jesus Christ talaga ang hinihintay mo, ang faith mo dapat nasindihan at nananatiling nag-aapoy. Kung hindi mo magawa yan, then siguro sasabihin ko sa inyo, gumising ka kasi naliligaw ka ng landas. Ang salvation mo wala sa tamang pundasyon. Baka umaasa kang ligtas ka dahil sa relihiyon mo. Umaasa ka sa wala. Umaasa ka sa hindi mangyayari. There is no salvation in your religion. Salvation is in your faith in Christ Jesus. Ano niya? Okay, ito pa ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 37 to 39. Sabi niya dito, for in just a little while, the coming one, si Jesus Christ natin ito, the coming one will come and not delay. And my righteous ones will live by faith. So faith is connected to Jesus' return. Okay? Yan sabi dito, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Ang sino man maglalamig ang kanyang faith, ang sino man tatalikod sa kanyang faith kay Jesus Christ, na sabi niya, hindi ako masisihan sa kanila. But we are not like those who turn away from God, sabi ng author. Hindi kami katulad ng mga tumatalikod. Sabi niya, we are the faithful ones whose souls will be saved. Kasama kami sa mga tapat, sabi niya, yung hindi tumatalikod, hindi nalalamig ang pananampalataya, na ang kanilang mga kaluluwa ay maliligtas. Okay. Second, bakit urgent? Yung pag-ignite, yung pagsindi at pagpapaapoy, pagpaningas ng ating pananampalataya, it is urgent because mountains of life only obeys faith. Ang pinapakinggan lang ng bundok sa buhay, ibig sabihin nito ay mga problema sa buhay, ang pinapakinggan lang, ang sinusunod lang ng mga problema sa buhay is our faith. Without faith, we cannot move mountains. So if you're trying to move mountains, without your faith being on fire, nako, wala pang nakakagawa niyan. Only faith can move mountains. Ang nirerespeto lang at kinakatakutan lang ng mga problema sa buhay is our faith in God and His Word. So without faith, you cannot move mountains, and that's why urgent. Why? Dahil habang walang faith, habang wala kang faith, habang hindi nag-iinit yung faith mo, then nagpipiesta ang mga problema sa buhay na nandyan sa'yo. Hindi makaalis, ibig sabihin, hindi makaalis-alis yung problema sa buhay mo, at habang nandyan yung problema sa buhay mo, then nandyan yung pag-aalala, nandyan yung pagkatakot, nandyan yung stress, so hindi ka rin lang matahimik. So it's urgent para matahimik ka na, para ma-overcome mo na yung problema na yan, para ma-move mo na yung mountains na yan, then ignite your faith. It's urgent. Ay, nasa iyo kung kaya mong tiisin yung bundok na yan na nasa iyo.
Kung kaya mo pa, sige. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka magdidesisyon to ignite your faith and move mountains? So, ito ang pagkakasabi ng, siyempre, Mark 11:23, sabi niya, I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. But nyo, yung bundok daw, aalis lang siya. If you really believe, if you really have the faith. So, wag mong subukang i-move, palayasin yung mga bundok sa buhay na nasa iyo na hindi mo ini-ignite yung faith mo. Kung gusto mo talaga mapalayas yung bundok sa buhay mo, the first step is ignite your faith. Ayan, kung sa palagay mo, kailangan mo nang ma-overcome yung bundok, yung problema na nasa iyo ngayon, then it's urgent. Kailangan mo i-ignite kagad yung faith mo. Matthew 17:17, sabi yan dito. Matthew 17:17. Jesus said, you faithless and corrupt people, how long must I be with you? How long must I put up with you? So, ibig sabihin ni Jesus Christ, kayong mga henerasyon na walang pananampalataya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? So, si Jesus Christ sabi niya, hanggang kailan ako magtitiis? Okay. So, si Jesus Christ pala, nagtitiis siya. Si Jesus Christ pala ay frustrated siya sa mga taong hindi ignited ang kanilang pananampalataya. Okay, kung ilagay mo sa sarili mo, yung nararamdaman ng Panginoon, hanggang kailan ka magtitiis? Nagtitiis si Jesus Christ kasi ikaw ngayon hindi makaalis sa bundok. Ngayon, ikaw na nasa bundok, hanggang kailan ka magtitiis? So sana hindi tayo makasama doon sa sinabi ni Jesus Christ, faithless people, faithless generation. Ayaw ng Lord yung generation na walang faith. So make sure na wala ka sa grupo na yon. Pag sinabing, sino ang mga faithless? Pag sinabing faithless, yung mga taong hindi naman nag-aapoy ang kanilang pananampalataya. Kasi parang parehas na rin yon, na yung faith mo nanlamig na wala ng saysay, wala ng gamit, wala na rin pagkakaiba yan sa mga wala pang faith. Kaya kasama na rin yun sa faithless generation. Kasi ang pinagsabihan naman ni Jesus Christ, mga disciples niya, may faith naman sila, pero sinabihan ni Jesus Christ na faithless sila. Okay, another verse is sa Acts chapter 14, verse 6 to 10. At tinan po ninyo dito isang tao na mayroong sakit, ibig sabihin may bundok sa kanyang buhay. At tinan natin kung kailan nawala yung bundok sa kanyang buhay, kung kailan na-move yung mountain of sickness sa kanyang katawan. Acts chapter 14, verse 6 to 10. When the apostles learned of it, they fled to the region of Lycaonia, to the towns of Lystra and Derbe and the surrounding area. And there they preached the good news. While they were at Lystra, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. Matindi ang bundok sa buhay nito, no? Man with crippled feet. So, hindi lang siya pilay, yung kanyang paa ay talagang, bumaluktot pa, yung wala sa tamang ayos yung kanyang paa. Hindi lang basta napilay, hindi lang basta na-dislocate, talagang yung kanyang paa ay abnormal, kumbaga. So, ang laking bundok ito sa kanyang buhay. So, tingnan natin kung kailan nawala yung bundok sa kanyang buhay. When, sabi niya, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. He had been that way from birth. Simula sa pagkakapanganak, ganun na yung kanyang paa. So, he had never walked. Imagine, isang tao, may kapansanan, hindi siya makapaglakad, tapos nakikita niya, ang dami mga naglalakad, at sa kanilang paglalakad, nakikita niya, ang iba nag-i-enjoy. So, mayroong thought and idea sa kanya na masaya ang makapaglakad. Pero paano kung makapaglakad
nandito yung bundok na ito. Simula sa aking pagkakapanganak, ako ay nasa bundok ng ito. And in verse 9, sabi niya, and listening as Paul preach. So itong kagandahan, no? No choice. Kailangan siyang makinig kasi hindi makapaglakad. Minsan, nagjo-joke ako na maraming tao ngayon, kailangan sadyaing hindi na makapaglakad para may time makinig ng salita ng Diyos. Kasi kahit ECQ, kahit GCQ, lakad ng lakad. So hindi tuloy nakakapagkinig ng salita ng Diyos. Ang daming lakad. Kung saan pumupunta. And nandito, no choice, nakaupo, nakikinig siya habang nagpipreach si Paul. Looking straight at him, Paul realized he had faith to be healed. At dahil nagkaroon siya ng time makinig, at pag maayos yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, faith darating. Pag hindi dumating yung faith sa iyo habang nakikinig ka ng preaching ng salita ng Diyos, it's because your heart and mind ay wala sa tamang kondisyon. Hindi maayos yung kondisyon ng ating puso at ng isipan habang nakikinig kasi may kumukuha, may nang-aagaw ng ating attention. Kaya ang faith hindi dumarating. Pero dito, yung kaso dito, yung tao dito, walang choice kundi makinig lang kasi hindi nga na siya makapaglakad. Ang iba sa atin, baka kailangan ng putulin yung kanyang paa para hindi makapaglakad, makapakinig ng salita ng Diyos. At dumating yung faith. Nandito, verse 10, ang nangyari. Then, na-detect ni Paul na habang nakikinig yung taong ito na may sakit, na-detect ni Paul na dumating na yung faith sa kanya, at dahil dumating na yung faith sa kanya, then it's time to move the mountain. See? Kaya sabi dito, verse 10, so Paul called to him in a loud voice, stand up! And the man jumped to his feet and started walking. Since birth, hindi niya na-move ang mountain. Pero nang siya ay nakinig ng Word of God na may tamang attitude ng kanyang puso't isipan at damdamin, dumating ang faith sa kanya. Yung faith na dumating sa kanya, yun ang nagamit niya to move the mountain of sickness. Anong mountain ang iyong kinalalagyan ngayon? Mawawala yan if you will ignite your faith katulad ng taong ito. So huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mag-labor ka ngayon to ignite your faith. At kapag nag-labor ka ngayon to ignite your faith, bawi yung labor kasi yung faith mo will take care of the rest. Kasi once na nag-ignite yung faith mo niyan, ilalagay ka niya sa resting place. And once you rest, God works. If you work, God is resting. If you will rest, God will work. Paano tayo makakapag-rest? Once na ignite yung faith mo, then there will be rest. Kaya walang rest na ating nararanasan, puro struggle. Kasi yung faith natin malamig. Once na ang faith natin na-ignite, nag-apoy, then it will give you rest. Okay? Next, why it is urgent? Because Jesus is looking for our faith every time we pray. Jesus is looking for our faith every time we pray. So wag mong sabihin it's because you are praying, then God is happy. That's religious idea. Na kapag ikaw ay nagpipray, masaya ang Diyos? No. Kahit na maghapon at magdamag kang nakatayo at nagpipray, if your faith ay hindi siya umaapoy, your prayer is useless. Actually, mayroong isang verse sa Old Testament na sabi niya, yung prayer natin na walang faith,
or prayer natin na hindi naman siya from the heart, pagka i-filter natin, makukuha natin yung prayer natin without faith, no? It is an abomination to God. So, kaya nga 4 times sinabi ng Bible, you must the one who is made righteous must live by faith. Or sa nakasanayan nating sabihin, the just shall live by faith, not by prayer. Because prayer is useless without faith. Yung prayer natin, nagiging useful lang siya, powerful at effective because of our faith. So, faith is more important than prayer. Kaya wag yung pray ng pray, pero yung faith mahina. So, every time na tayo nagpipray, Jesus is looking for your faith. At hindi makatanggi ang Diyos kapag siya ay kinontak ng faith. Nalala niyo yung isang yung 12 years nang nagbi-bleeding at naubos na yung kanyang ari-arian pero hindi pa rin siya gumagaling. Then sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, gagaling ako. And then, sa dami ng taong sumusunod sa kanya, nung ang babaeng ito na naabot niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, sinong humawak sa akin? Notice niyo yung sagot ng mga disciples? Ang daming humahawak sa iyo, Panginoon. Ang dami-daming sumusunod sa iyo. Pero, naramdaman ni Jesus Christ yung power na nag-release out of Him kasi may umabot sa Kanya nang hindi lamang basta umabot at humawak ng Kanyang damit, kundi inabot at hinawakan ng may pananampalataya ang Kanyang damit. So, ang lesson doon, hindi porket lumapit ka at tumatawag ka sa Kanya ay nagre-release ang power mula sa Kanya. Kasi ang daming sumusunod sa Kanya sa time na yon. Hindi nila nakuha yung kagalingan sa kanilang mga sakit. Pero ang babaeng ito, inabot, sumunod at hinawakan ng damit ni Jesus Christ ng may pananampalataya. At dahil doon, nag-release ang power kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, sino humawak sa akin? So ibig sabihin nito, kahit na hindi ka nag-pray, kasi ang babaeng ito hindi nag-pray, inabot lang si Jesus Christ by faith, pero nag-release ang power kay Jesus Christ. So it's not your prayer ang siya magpaparelease ng power ng Lord. But it is your faith behind your prayer life. Okay? So walang masama pag dinidevelop nyo ang prayer life niyo. Walang masama pag dinidevelop ninyo, dinidisiplina nyo yung sarili nyo. Every 6 p.m. magdadasal ako. Every 4 a.m. magdadasal ako. There's no problem about that. As long as na yung faith mo ay umaapoy. Kasi pag may discipline ka to pray, pero yung faith mo mahina, then hindi magkakaroon ng maximum results yung prayer mo. Okay, so sabi niya dito sa Mark 11:24, I tell you, you can pray for anything. And if you believe that you received it, it will be yours. You can pray, but you must believe that you receive. Okay, sa King James Version, therefore, what things soever you desire when you pray, believe. Hindi yan sinabing, when you pray, you will receive. When you ask God, you will receive. Hindi yan sinabi nga yan. Sabi niya, when you pray, believe that you have received. Then it will be yours. So it's not just prayer. Faith ang siyang susi para ang prayer masagot. Hindi basta prayer lang. Kaya ang dami nagdadasal, di ba? Wala rin kasagutan na nakakamtan. So you don't need to memorize your prayer. Kasi pag minemorize mo lang, para ka lang nag-recite sa school. Katanayan, pag ako'y nagpaparecite at yung nagre-recite ay binabasa lang at minemorize lang ay hindi mataas yung grades na binibigay ko sa kanya. Ang binibigyan ko ng mataas na grades ay yung nagsasalita out from his heart.
At alam ko yung, madedetect ko pag yung sinasabi niya, alam at alam niya. Mayroon siyang confidence sa kanya sinasabi. Ibig sabihin, pag may confidence, may faith. Sa ating pagpipray, hindi nakukuha yan sa memorize ng prayer at hindi basta nagpray. You must believe that you have received ano man yung pagpipray mo, and it will be yours. So, ang faith, alam nyo ba, ang faith nakikita. Nakikita ang faith. So, tingnan dito sa Luke chapter 8 verse 25. Luke 8:25. Sabi niya, then he asked them, where is your faith? Oh, hinahanap ni Jesus Christ ang faith, ha? Where is your faith? Oh, ano kayang itanong natin yan sa sarili natin ngayon? Where is my faith? O, itanong ko na lang sa inyo, where is your faith right now? O, posibleng hindi nyo alam ang sagot dyan. Where is your faith? O, dito sa Luke chapter 5 verse 20, and when he saw their faith. Nung sinabi niyang, and when he saw their faith, anong nakita ni Jesus Christ sa kanila? He saw their actions. And that's why faith can be seen through their actions. Nakita nila na wala silang kaduda-duda. Nakita ni Jesus Christ na ang mga taong ito na tumutulong sa isang taong may sakit na hindi makalakad. Nakita ni Jesus Christ yung pagpupursige nila. Walang kaduda-duda na mailapit lamang siya kay Jesus Christ, gagaling siya. Hindi sila nag-pray. Pero nakamit nila ang kanilang kailangan. Nakamit ng taong ito ang kailangan niya. Hindi siya nag-pray. Pero bakit nakamit niya? Ngayon, hindi ko sinasabing ang prayer walang halaga. Ha? It's very important as long as na hindi nawawala yung faith. Okay, kaya nga sabi dito James chapter 1 verse 6. Sabi niya, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. When you ask, ibig sabihin, when you pray, make sure that your faith, kita niyo yan? Na tinitignan lagi ni Jesus Christ ang iyong faith kapag ikaw ay nagpipray. So, ibig sabihin, pag nagpipray ka, pero yung faith mo ay mahina, then, hindi niya masasagot yung tawag mo sa Kanya. Ang mga sinasagot lang ng Lord ang tawag ay yung mga may faith. Kasi yung faith, yun ang code para makontak siya. Okay, malapit na tayo. Next, bakit urgent? Bakit urgent na ma-ignite yung ating faith? It is urgent because without faith, you won't be able to find, fulfill, and finish what God has called you to do. Hindi mo mahanap, hindi mo magagawa, at hindi mo matatapos ang pinapagawa ng Diyos sa iyo kapag walang faith. Bibilisan ko, Acts chapter 6 verse 5 to 7. Sabi niya, everyone liked this idea, and they choose the following. Stephen, a man full of faith. So ito, pumili sila ng mga gagawing leaders sa church. At ang pinili nila, si Stephen, at isang unang karakteristik ni Stephen, a man full of faith. Verse 6, then these 7 were presented to the apostles who prayed for them as they laid their hands on them. So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted to. So ano nangyari? Because of the faith ni Stephen, ito ay nagposisyon sa kanya where he can serve God. Sa mga men of faith, sa mga full of faith, you are positioning yourself to a spiritual service. Hindi pinipili ng Diyos na mag-serve sa Kanya yung mga taong ang faith ay mahina at malamig. Kaya sa mga wala pang ministry sa church, isa yan sa mga dahilan. Kasi yung faith natin ay hindi siya on fire. Hindi pa nasindihan yung faith natin. Romans chapter 4 verse 19, sabi dito, and Abraham's faith did not weaken
Even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. So nangyari ang promise ng Diyos kay Abraham because of faith. It's not because Abraham was so disciplined in his prayer life. It's because of his faith naganap yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga kilala kong magagaling mag-pray, ang mga kilala kong disiplinadong mag-pray, nako, alam ko kung anong oras sila nagpipray. And yet, miserable pa rin ang kanilang buhay. Dahil may kulang. Kailangan magsama ito. Faith, kailangan ma-ignite. And then, because of that faith, siya ang mag-motivate sa'yo to pray. Hindi yung na-motivate ka lang na mag-pray. Okay? He that cometh to God must believe. Ibig sabihin, he that prays to God must believe. So faith, every time na naalala mo, every time na na-realize mo that you need to come to God, hindi ka makapunta sa Kanya without faith. It is impossible. Every time na maalala mong lalapit ka sa Diyos, dapat ang nasa isip mo, yung faith mo sa Kanya. Hindi yung lalapit ka lang sa Kanya, na basta lumapit lang, without believing that siya yung pangailangan mo sa time na yon. Ano bang pangailangan mo sa time na ikaw ay lalapit sa Kanya? Do you need forgiveness? Then you must believe in the power of His blood to cleanse you. Ano bang kailangan mo sa Kanya? To fellowship with Him? So you must believe that He is the lover of your soul. Anytime na lalapit ka sa Kanya, believe that He is. Huwag kang lalapit sa Kanya na walang faith kasi hindi mo siya makukontak. Iba ang malalapitan mo pag lapit sa Kanya ng walang faith. And that's why sabi ko, urgent! Kasi mayroon sa atin pray ng pray, pero ang faith mahina. So urgent, para magkaroon ng kwenta at kabuluhan yung prayer life mo. Ignite your faith. Next, or last, it is urgent because it is one of the greatest legacy to our children and to the next generation. So besides sa love, righteous living, and spiritual service natin, one of the greatest legacy is your faith. Kaya dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi niya, I remember your faith, sabi ni Paul kay Timothy, for you share the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice, and now the same faith continues strong in you. So nakita nyo, yung faith na kay Timothy, yung faith na yun pa yung faith na nasa kanyang lola, na si Lois. Si lola niya, na si Lois, ay namuhay siya by faith. And then si Lois, hindi siya sikat na preacher, pero yung kanyang faith na nagpaligaya sa Panginoon, in-impart niya kay Eunice. Yan ang legacy. Yan ang isa sa mga pinakadakilang maipamana sa anak, hindi yung pera. Kasi pag ipamana mo ang pera sa anak na walang faith, yung ipinamana mong pera, yun ang sisira sa kanya. Kaya pag nagle-labor kayo, nagpapakahirap kayo, nagbabrad kayo ng buto para magkaroon kayo ng ari-arian para ma-secure ang buhay ng inyong anak, actually, hindi yung sinisecure ang buhay niya kung yun lang ang ari-arian ang ginagawa ninyong planong iiwan sa kanya. Ipinapahamak niyo ang kanyang buhay kapag hindi niyo ini-impart yung faith sa kanila. Akala niyo lang, nabibigyan niyo sila ng magandang buhay. Actually, hindi. Sinira niyo lang ang kanilang kaluluwa. Kapag pera lang o ari-arian ang inyong ipapamana sa kanila. Pero pag wala kang perang ipapamana,
Pero maipamana mo ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Inayos mo ang kanilang buhay. Kasi yung faith na yun na ipapamana mo sa kanila, yun ang magpapayaman sa kanila sa balang araw. Yung perang ipapamana mo sa kanila, hindi nila alam kung paano i-handle yon. Hindi nila alam kung paano pananatili yun sa kanila. Kaya ang pinaka-the best na legacy, pamana, na maibibigay ninyo sa next generation, especially sa mga anak ninyo, ay ang inyong life of faith. Tulad ni Lois, iniwan niya kay Eunice, and then si Eunice, iniwan niya kay Timothy. Parang Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes. So yung faith hindi nawala. Kay Abraham, pinamana sa kanyang anak na si Isaac. Si Isaac, ipinamana niya sa kanyang anak na si Jacob. And then si Jacob, ipinamana niya sa 12 tribes. And then yung 12 tribes, hindi na natin alam kung ano nangyari. Dahil doon sa 12 tribes, doon din nanggaling yung mga tribo na naging masasama sa mundong ito. Na hanggang ngayon, sila pa rin yung kanilang salin lahi. So anong ginawa ng 12 tribes? Bakit hindi na ipamana yung faith? So sa inyo, sigurado ba kayo na sa inyong lahi, walang lalabas doon na magkakalat sa mundong ito? Make sure. Hindi natin masasabing perfect tayo. But at least, may ipakita natin sa kanila that we live by faith. At balang araw, pagdating sa kanilang buhay, marirealize nila yon na ang kanilang tanging magagawa sa isang specific na sitwasyon ng kanilang buhay ay para gayahin yung ginawa mo nung ikaw ay namuhay by faith at ikaw ay nag-survive and nag-thrive. Maaalala nila yon. Anong ginawa mo nung ikaw ay nagkasakit? Do you live by faith? Anong ginawa mo kung bakit ka umasenso? Do you live by faith? Then darating ang time, marirealize nila yon. Gagayahin nila yon. Kaya ito, advance message ito sa mga tatay. Advance Happy Father's Day next Sunday. Anong pamana ang inyong pinagsusumakitan na maipamana sa inyong mga anak? Kung wala pa kayong naiisip o wala pa kayong naipupundar, ang pinakadakilang maipapamana nyo sa kanila is your life of faith. Make sure na bago kayo pumanaw sa mundong ito, na ipamana nyo muna yung faith at sisiguraduhin ninyo na ipapamana din nila sa kanilang mga anak. Kaya kung si Elijah, pag meron na akong apo at hindi na ipamana ang faith, sabihin ko kay Lord, Lord, mo pa akong kunin. Kailangan ko munang maturuan si Elijah na ipamana ang kanyang faith sa kanyang anak. Okay? So, dito tayo magtatapos. In conclusion, if you think that your faith is burning right now, then that means you are being commissioned by God to ignite the faith of those whose faith are cold. Gaya ng sinabi ng Romans chapter 1 verse 12, sabi niya, when we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. So the purpose, kung bakit gusto ng Lord na mag-ignite yung ating faith, ay para ma-ignite din natin yung faith ng iba. Kaya mayroon akong natutunan sa network marketing natin, sa amin nila, when you're down, go up. When you're up, go down. Ibig sabihin nila, kapag maayos, kapag okay yung sales mo, kapag okay yung kalagayan mo, then tignan mo yung mga downlines mo, tulungan mo sila na ma-encourage din. Pero pag ikaw ang nag-down, tumingin ka sa mga uplines mo. Sumangguni ka sa kanila. Sa Christian life, ganun lang din. Kapag mahina ka, lumapit ka sa mga alam mong malakas. Pag ikaw ay malakas, lumapit ka sa mga mahihina at palakasin sila. Ganun lang sa Christian life.
So kung malakas ang faith mo ngayon, dahil inuutusan ka ng Lord na hanapin yung mga kapatirang malamig ang pananampalataya. Kung mahina ka ngayon, kasi gusto ng Lord na lumapit ka sa mga malalakas para iparealize niya sa ating lahat na kailangan natin ng bawat isa. Kaya dito sa Acts 14:22, sabi niya, where they strengthened the believers, they encouraged them to continue in the faith. So, yan lang ang purpose natin dito. Let us encourage one another to continue in the faith. At ito ang purpose ng aking ginagawa sa inyo. I'm encouraging you to continue in the faith. Bilang illustration and conclusion, kung kayo po ay may sasakyan at nagkataon na ang inyong battery ay namatay or nalobat, isa sa mga ginagawa naming paraan para at least ma-start siya ay tatawagan namin yung mga kapatid or bayaw na may mga sasakyan para rescue, at ang gagawin, yung battery ng ibang sasakyan na malakas, mayroong connector, i-connect doon sa mahina or doon sa nalobat, and then sa pamagitan ng connector na yon, yung buhay ng isang battery matatransfer doon, or power ng battery na buhay matatransfer doon sa mahina, and then mag-i-start siya. At least, kahit paano, ay may rescue. No? So, ganun din sa Christian life natin. Kung mahina ka, kailangan mo yung mga malalakas. Kung malakas ka, kailangan mo na i-transfer sa mga mahihina. Ang purpose kung bakit malakas ka sa pananampalataya ay para mapalakas mo yung mga mahihina. Kaya kung malakas ka sa pananampalataya, huwag mong solohin. Huwag kang mag-solo. Hanapin mo yung mga mahihina. At kapag ikaw ay mahina, huwag mo nang itapon yung battery mo. Lumapit ka muna sa mga malalakas. At sa pamagitan yan, yan sinabi ng Romans chapter 1 na binasa natin, mutual faith. Yung faith ko, pinalakas ka. Yung faith mo, pinalakas niya ako. At noon sa Acts 14 na binasa natin, nagpatuloy sila sa pag-encourage ng mga kapatiran na magpatuloy sila sa pananampalataya. So, nais kong sabihin sa iyo, you must continue in your faith in Christ. This is not the time to stop. Hindi ito ang tamang panahon para ikaw ay malamig. Ito ang tamang panahon para mas magpalakas ka ng pananampalataya mo. Because Jesus is coming. At kung hindi man, marami pa siyang gustong gawin sa buhay mo na hindi magaganap kapag hindi na-ignite yung faith mo. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito na kami po ay muling napalakas ng inyo pong mga salita. Realize namin kung gaano ka-urgent yung pag-ignite ng aming pananampalataya. Dalangin ko, Diyos, na ang mensaheng ito ay hindi mawawala sa puso, isipan at damdamin ng bawat nakapanood at ng bawat manunood pa. I speak blessing over their spiritual life. I speak and declare your favor sa lahat ng area ng kanilang buhay. Sa mga may sakit, I speak healing. I speak the power of God na mag-flow sa kanila at alisin at sirain yung mga sakit na ito sa kanilang katawan. I speak financial favor sa buhay ng bawat isa. Sa mga nagkukulang financially, sa mga nangailangan ng finances, Lord, I speak your favor sa area ng kanilang buhay na yan. Sa mga magulo ang pamilya, I speak love, harmony, and unity sa pamilya na yan. Sa mga nagugulangan ng kaisipan, I speak peace. Sa mga nalulungkot, I speak joy. In the name of Jesus. So let your faith arise and take everything what God has prepared for you. In Jesus' name. Amen. Salamat po.